ang ligaya ng buhay. Para po sa ating pagpapatuloy, inaanyayahan ko po na ang lahat ay tumayo at tayo po ay aawit ng ating team song na Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation. Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. With joy is mine, no matter if the teardrops fall. I found a secret
Tayo po ay panandaliang tumangaw para sa isang panalangin. Ang maraming banal Diyos sa pangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami at kami muli nagkatipon-tipon. At nawa po sa aming programa ngayong gabi, po gabayan nyo kami at ang aming pag-aaralan ay tumatak sa mga puso at isipan. At may bahagi po namin ito sa mga nakakasalamuhan namin sa aming pang-araw-araw. Gabayan nyo po kami hanggang sa matapos ang aming programa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Labo ko yung maingay. Kulinis ko. There's an ember deep within me, but it's only a little flame. But my faith keeps growing stronger. Won't be long till the stars ablaze. That's my one desire. Make my love pure and holy flame. So the world can see there's a fire burning before you go in, the world will show it, burning bright with a holy flame. Set my faith on fire, that's my one desire. Make my love pure and holy flame. So the world can see there's a fire in me. Burning bright, the power of your name. Start the blaze, set the flame. Magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan, mga kabataan. Magandang po sa dulo. At ganyan din po sa ating mga kapitbahay na ngayon po ay nasa kanilang tahanan at nakikinig. Ngayon pong gabi ang aming huling pagkakasaroon ay pag-share sa inyo ng ilang mga kaalaman, may kinalaman sa ating physical at yan din sa ating spiritual sa bandang huli. Ang isi-share ko sa inyo ngayon mga kaibigan ay tungkol sa isang nakapagpapagaling na dito ay marami ang ganyan. Yung uling, alam ba yung uling, yung charcoal, activated charcoal. Iyon, tama. Ngayon, ang nais kong unahin ay yung mga kwento, patutuo ito para just in case na magkaroon ng mga ganong kaso sa ating tahanan o sa sino man pwede nating tulungan ay magkaroon muna tayo ng paniniwala sapagkat ang ibabanggitin ko sa inyo ay pawang karanasan ko. Ayan. So, napakinggan ko nung una na ang uling ay nakakapagpagaling. Kaya ang ginawa ko nung ang aking anak na babae, kaisa-isa, ay napasok sa high school, ay umuwi, nagsusuka at nagtatae. Direktahin ko na. Ay di, ang alam ko, nakakapagpagaling yung uling. Kaya ginawa ko, kumuha ko ng uling doon sa sako at ginadgad ko doon sa yadyadan. Yung yadyadan na may talim. Tapos kinuha ko yung pino. Pagkatapos ay kinanaw ko sa baso at pinainom ko sa kanya ng 2 beses. Pagkatapos, tumigil na yung pagsusuka, tumigil na yung pagtatae.
At nung pagkatapos ng recess ay siya ay pumasok na uli at hindi na raw umuli. Yung lalaki, kakambal niya, ay ganun din ang nangyari. Mga ilang araw nakalipas, ganun din ang nangyari. Ay ginawa ko rin po sa lalaki at ganun din ang nangyari, gumaling din. Yun pala ay mali. Mali ang procedure ko kasi hindi siya activated sapagkat nasa sako. Yung sako ay daming lamok na tumitira. Ibig sabihin hindi siya activated. Hindi siya kasing lakas ng activated. Pero nakakagaling. Gaano pa kaya yung activated? Isa pa. Yung aking kalabaw, malibasay kami nasa bayan, yung aking kalabaw ay nagkasugat at pigsa ang sugat. At ngayon ay mayroon doon sa bandang paypay sa may likod at saka doon sa tagiliran niya ay napakalaki ng pigsa. So sabi ng akong ina ay nako yung iyong anak yung iyong kalabaw ay baka mamatay. Ang daming sugat sa katawan. Ay parang may dadalawang pigsa. Ay talaga namang malaki ang bukol. Kung inyong dadakutin ganun malaki talaga. Ay ngayon nakikita ko talagang kumbaga sa pigsa nga ay hinog na. Kaya kumuha ako ng stick at kinaligaw ko siguro ganyang kahaba ang baon doon sa ilalim ng balat. Kinaligaw ko gano'n at napakarami nang gumagalaw. So nadiri na ako kaya tabing galang po sa kumakain. Tinigilan ko na. Ang ginawa ko, kumuha ako ng uling, hindi pa rin activated. Nagdala lang ako ng uling, kumuha ako ng uling doon sa aming sako at aking dinikdik sa bato. Dinikdik ko lang sa bato. Dinurog ko sa bato pagkatapos inilagay ko sa dahon ng gabi at isiniksik ko ng isiniksik doon sa loob ng sugat ng kalabaw. Yung dalawang sugat, dalawang pigsa. So pagkatapos noon ay umuwi na ako ng bayan. Ay ngayon, wak isang linggo, sabi ng aking ina, ay tingnan mo yung kalabaw mo, ay hindi niya pala alam na ginamot ko na. Ay di, ang akala ko naman, hindi gumaling doon sa aking pagkagamot. Ay di, ako'y umahon uli sa bundok yung aming bahay Umahon uli ako. Aba, pagkakita ko doon sa aking kalabaw, wala na yung pigsa. Pero may balat na, hindi pa lamang itim, kundi maputi pa. Kumbaga sa kanay piklat na puti pa lamang doon sa itim na balat ng kalabaw. At minsan, tumagal-tagal uli ang ilang panahon ay nagkapigsa uli. Ganun lang ginawa ko. Hindi na ako nag-aalala, gumaling din talaga siya. So magaling. Hindi pa yun activated. Basta ko na lamang kinuha. Sabi nung talagang nagtuturo ay, mali ang ginawa ko. Mali daw yung ginawa ko. Sabi ko naman, at least nakagaling. Ayan. Mamaya ko tuturo sa inyo activated. Tapos minsan yung aking isang anak ay nagkaroon ng pigsa sa binti. Bago pa lang, kapulahan. Ay sabi ko, ilagyan mo ng activated charcoal. Ayan, activated charcoal na. Ibig sabihin nun, mamaya ko sabihin kung paano yung activated charcoal. So, pinagputik yung charcoal na durog. Pagkatapos ay idinirekta kong ilagay doon sa ibabaw ng pigsa. Pagkatapos nilagyan ng binda. O kinabukasan, wala na, hindi na natuloy yung pigsa. Tumipis na yung kapagaan. Okay. So, ano nangyayari? Kasi yung uling ay nag-a-absorb ng mga bakterya o germs sa ating sugat. O kahit na pigsa na ano niya. Okay. So, isa pa minsan, sa ganito din gawain, nakasalubong ako ng isang babae na iika-ika ng paglakad. At kaya pala, yung palang kalahati ng kanyang paa, ito naman hindi pa, doon sa paa, parang kalahati ng kanya kung ay maraming malawak yung sugat. Sabi ko, kahit subukan ko na ipagamot ito sa uling. Sabi ko, nanay, subukan lang ninyo doon sa kapiraso ng inyong sugat, sa inyong paa, na lagyan nyo ng uling, idirekta na ninyo. Ayun pala, ang itinuturo kay kapiraso lamang kung gagaling ay di ituloy ng lahat. Ayun pala, ang ginawa ay nilagyan na yung buong sugat. Abay, nung makaisang linggo ay ayos na ang lakad. Magaling na. Magaling na yung sugat kasi na-absorb na yung mga microbe yung kumakain ng laman doon sa sugat. Tapos, may isa pa. Yung isa pa ay may sugat dito yung talagang ang tawag ay bangkukang. Yung malaking sugat na matagal na inaalagaan. Ngayon, medyo malalim na yung sugat. Talagang ganyan kalaki doon sa binti ng matanda. Ay nilalagyan din naman niya ng uling pero nasa gasa at makapal yung gasa. Nakabalot yung uling. Sabi ko, ayaw ko namang turuan siya na idirekta.
Ang sabi ko lamang ay, kung sa akin yan tatay, ay ididirekta ko na, saka ko lalagyan ng binda. Ay naglakas ng loob yung matanda na idirekta. Kasi ang turo ng anak, alam din naman yung uling ay may gasa. Nasa loob, tapos itatapal doon sa tapat. Ay ginawa ko nga ay idirekta. Ay dinirekta nga niya. Kinabukasan, wala na yung lalim at pumantay na yung laman. Pumantay na doon sa ibabaw ng sugat sa kanyang binti. At pagkatapos, tuloy-tuloy na yung gumaling yun. Kasi na-absorb na yung mga bakterya na kumakain ng laman doon sa sugat. Ang activated charcoal ay pwede ring, halimbawa, bad breath. Kasi bad breath. Kumisan, hindi naman sira yung ngipin, pero bad breath. Yung pala, ang bakterya ay nasa sikmura. So doon ang gagaling. Kaya alam naman ninyo, yung hinga ng tao, kapag kagaling sa sikmura, kakaiba sa sira ang ngipin. Ayan. So, ang dapat gawin doon ay kanawin din yung isang kutsarang activated charcoal doon sa isang basong tubig at yun iinumin. Minsan ang ginawa ko sa aking sarili ay isinubo ko lamang, pero mahirap pala kasi pag nakapasok yung hangin ay nakakasamid. Pero mas maganda, basain muna. Tapos inumin yung sabaw at kainin. Sa mga batang maliit, kahit yung pasusuhin, ang gagawin ay ilalagay doon sa baso yung activated charcoal. Pagkatapos kakanawin ganyan, pagkatapos inyong sasalain yung tubig na pinag-anuhan yun, ang ilalagay nyo sa dede, yung bote, ilalagay at yun ay gagaling yung pagdudumi ng bata. Yung aking kapatid na Iglesia ni Cristo ay sakit na sakit ng tiyan. Ay gabing-gabi, mga malapit na maghahating gabi, ay talagang hindi nagaling. Ay di sabi ko, ganun din ang ginawa ko kahit hindi activated, dinurog ko yung tapos ay pinainom ko sa kanya. Nung mainom niya, hindi pa rin nagaling. Sabi ko, isa pa. Di, ang ginawa namin ay pinainom pa ulit siya. Ay hindi pa rin nagaling. Ay pumunta kami ng bayan, kahit gabi. Nag-arkila kami ng sasakyan. Ay pagdating doon, magaling na. Pagdating sa bayan, ay di ang ginawa, hindi na nagpunta sa center o sa hospital, kundi nag-antay na lang ng umaga at sumakay na uli pauwi. Kaya magaling. Sa nagtatae, sa masakit ang tiyan, ay nakakagaling yan sapagkat nag-absorb nga yan ng bakterya. Yan, napakarami. Napakarami. Ngayon, paano yung activated charcoal? Ang magandang uling na gagamitin natin ay bao. Yan, bao. O di kaya ay, ang tawag dito, bayabas. Uhulingin yung bayabas at yun ang gagamitin panggamot. Ngayon, pag emergency naman, pwede na rin yung nandyan, kaya lamang dapat i-activate para maging tama lahat. Kasi kapag na-activate, ay mas malakas siyang bumatak ng mga bakterya. Yung ating rep kapag namamaho, nilalagyan, di ba, nilalagyan ng ng uling. Kasi yung amoy ng rep ay na-absorb. Halimbawa, isang garapon, amuyin ninyo't mabaho, lagyan nyo na activated charcoal, inyong kalugin at hugasan at wala na yung amoy. Kasi hinihigop nga noong activated charcoal. Kahit nga yung nasa uling na lang nasa sako, nakakahigop yun mga kung ano-anong amoy dyan sa harapan. Ano po, yung mababahong amoy. So, ang activated charcoal ay ganito ang gagawin. Kapag nadurog na yung uling, ay inyong aag-agin doon sa salaan. Tapos yung pinong-pino, yun ang ibubukod ninyo. At yung malalaki, kung durugin pa rin ninyo at agagin ulit, yung pinong-pino, yung pinakagpino na halos lumipad na, ay gagawin ninyo ay isasalang nyo sa stainless na kaserola. Pagkatapos, inyong halo-haluin para hindi magbaga. Kasi nagbabaga yun kapag doon sa ilalim ay sobrang nainitan, nagbabaga at nag-aapoy. Kaya gagawin nyo sa marahang apoy, kakahalo-haluin ninyo hanggang sa mga 20 minutes. Pagkatapos ng 20 minutes, inyong palalamigin at ilalagay sa isang malinis na garapon at yun ay i-stack na ninyo. At kung kailangan gamitin agad, ay pwede na gumamit. Isang kutsara sa bawat isang baso.
At kung sa mga sugat naman, ang gagawin niya ay ilalagay nyo sa isang plato o platito. Halimbawa ay isang kutsara, 2 kutsara. At tapos lalagyan ng kaunting tubig na halos magputik lamang. Hindi siya buo. No? Parang putik. Pagkatapos ilalagay nyo doon sa sugat na nais ninyong lagyan ng uling. Ano po? At napakarami ng kagalingan ng uling. Ano? Sa mga sakit sa loob ng tiyan, ayan ay nakakagaling. Yan ay kahit na sa matanda, pwede ninyong kainin yung uling. Kapag kainin ninyo ng tubig, pwede ninyong kainin na rin yung uling. Mas malakas siyang maglabas. At kinabukasan, ilalabas naman talaga ninyo yun. Makikita ninyo, pag dumi ninyo, maitim. Ganun po. So, yung uling ay talagang may books. No? May books yung ating mga kolpultor. Merong books na charcoal. Activated charcoal ay napakabisa na panggamot. At kung kayo po ay makakita ng kolpultor, yung nagtitinda ng mga books, sila po ay mayroong aklat na ang charcoal na yan. At yun po magiging guide ninyo. Napakarami doon ng mga karamdaman na nagagamot ng uling. Yung mga kanser sa didi, o saan yung mga kanser niya, tinatapalan lamang ng uling, tapos bibildahan kahit saan, kahit doon sa mga private part, pwede. Maamoy, ay pwede yan, nakaka-absorb yan ng amoy kasi nawawala yung mga bakterya. So, sana yung ilang mga karanasan ko ay itry ninyo sa inyong sarili o sa sino man nangangailangan ng ganong panggagamot. At talagang ginagarantiya ko po sa inyo na yun po ay mabisa kasi naranasan ko. So yung lamang po at maraming salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. Buhay sa mundong ito ay may kabiguan. Laging nababalitaan, puro kaguluhan. Oras-oras may kalungkutan. Suliranin at kasawian ating mararanasan. Ay wala nang kasalanan, wala nang kahirapan, lungkot ay babawiin, tayo ay babaguhin, sa langit ay wala nang problema, kasiyahan ang madarama, pag-ibig puwin ang pagsama, sa ating Diyos Ama, ang aming ligaya. Bakit
ating kabataan na naghandog ng isang awitin patungkol sa langit. Tamang-tama po sa atin pong pag-aaralan ngayon pong gabi. Akin na pong ipinapauna ang aming pong lubos na pasalamat sa inyo pong gabi-gabing pagpunta dito para makinig ng tungkol po sa pagsasaayos ng ating pamilya upang ang ating pong pamilya ay maging masaya. Sana po ang ilang mga bagay po dito ay makatulong po sa atin at matulungan ang ating pamilya na ito po ay kahit papaano ay maisaayos. Dahil ang pamilya nga po, pag atin pong titingnan, kagaya ng aking binabanggit, ito po ay isang usapin na talagang panghanggang kamatayan. Ano po? Hanggang kamatayan ay mayroon pong tinatawag na problema. Pero ang pamilya, bagaman meron talagang mga problema, ay pwede pong maging masaya. Ibig sabihin, pwedeng maging masaya. Lamang yung masaya kaysa problema. Hindi naman natin pwedeng alisin yung tinatawag po nating problema sa loob ng ating pamilya. Kasi ang problema po, pag inalis ay hindi magiging strong ang relasyon ng mag-asawa at relasyon sa mga anak. Kaya lagi pong meron yan. Parang ganito. Hindi po sinabi ng Diyos na pag ikaw ay nanampalataya sa Kanya, pag tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus ay wala ng problema. Ano po? Sabi sa awit, sa langit lang po yun mangyayari. Sa langit ay wala ng problema at kasiyahan ang nadarama. So hanggat tayo narito sa lupa, andyan si Satanas, pwede tayong tuksuhin, pwede tayong bigyan ng problema, pwede tayong kaniyang painitin ang ulo araw-araw. Pwede niyang sirain ang pamilya. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, kung tayo ay nasa Panginoon, ay pwede pong hindi manaig sa ating pamilya kung ito po ay sisirain ng kaaway. Dahil ang ating Panginoon ay mas makapangyarihan. Pwede niyang proteksyonan ang mga taong nanampalataya sa Kanya. Ngayon pong gabi, ay atin pong aayusin ang ilang mga paniniwala patungkol sa langit na bayan. Kaya ngayong gabi ang ating pag-uusapan ay ano ang kalagayan ng pamilya sa langit. Ano nga ba ang kalagayan ng ating sambahayan, ng ating pamilya doon sa langit? Ang ating po bang mga anak ay yun pa rin ang ating anak? Ang ating asawa ay yun pa rin ang asawa? Kagaya ng tanong sa ating Panginoong Yesus. Kasi sa tradisyon po ng mga Hudyo ay ganito. Kapag ka ako po, lalaki ay nakapag-asawa, ayan, sa babae, mas maganda sa babae. Halimbawa, ang isang babae nakapag-asawa, at halimbawa, ako po napangasawa. Ngayon, ako po isang araw ay namatay. Ngayon, meron akong kapatid na kasunod na lalaki. Yun po ang kaniyang magiging panibagong asawa. Sang-ayon po sa kanilang batas. Ay paano nga kung 7 na yung magkakapatid? Ano po, 7 na yung magkakapatid na kaniyang napangasawa. Ang tanong sa ating Panginoong Hesus, pagdating doon sa langit, ay sino ang kaniyang magiging asawa? Kasi 7 ang kaniyang naging asawa dito sa lupa. Pag-usapan po natin yan ngayon pong gabi. Linawin natin ang ilang mga bagay patungkol sa langit. Okay. Pag tinanong po natin, halimbawa ang pastor, ang pare nagtanong, sino gustong mapunta sa langit? Siyempre lahat naman talaga tayo magtataas. Lahat tayo gustong makarating sa langit. Pero pag tinanong, sinong gustong mauna? Ayan, nagbabaan. Walang gustong mauna sa langit. Pero dahil sa akin pong pagbabasa ng salita ng Diyos, sa akin pong malalim na pag-aaral at hindi nakadepende sa pastor, hindi nakadepende sa pare, ako po may personal na pag-aaral, hindi nakadepende sa aming panampalataya. Ako po talaga ay personal na nag-aral bago ko paniwalaan ang isang paniniwala kahit na sa amin pong doktrina o paniniwala. Yan. Ibig sabihin mga kaibigan at mga kapatid, bago po ako maniwala sa paniniwala ng Seventh-day Adventist, ako po mismo ay nagsaliksik kung ito po ba ay nasa banal na kasulatan. Okay, ngayon kung ako po ay tatanungin, kung gusto ko bang mauna sa langit, ang sagot ko po ay yes, 100%. Kung talagang bibigyan ng pagkakataon na makakarating doon sa langit, ay bakit hindi? Pero hindi po ibig sabihin na gusto ko nang mamatay. Yan. Kasi kung bakit may mga tao na ayaw mauna sa langit, ay hindi po nila naiintindihan ang patungkol sa langit. Kaya niliwanagin natin kung bakit mas maganda kung tayo po'y makakarating sa langit. At hindi po kamatayan ang daan papunta doon sa langit na bayan. Ayan. So sa langit,
ay liliwanagin po natin ang ilang mga maling paniniwala patungkol po dito. Ngayon, pag-usapan muna natin kung aling langit ang akin pong tinutukoy o pinag-uusapan po natin ngayon pong gabi. Yan. Sa Biblia po, may 3 uri ng langit na binabanggit. At pag-usapan natin yan para mas maging maliwanag ang ating pong pag-aaral ngayon pong gabi. Okay. 3 uri ng langit na binabanggit sa banal na kasulatan. Ayan. Aside po dito, meron binabanggit na atmospheric heaven. Yung atmospheric heaven, ang tinutukoy po dyan ay walang iba, kundi yung, ito, pagtingala natin sa umaga, yung nililiparan ng mga ibon, nililiparan ng mga eroplano, ang tawag po dyan, atmospheric heaven. Langit din po yan. Langit din po ang tawag ng Biblia dyan, yung nililiparan ng ibon. Pero hindi po yan yung ating pinag-uusapan na langit. Okay, pangalawang langit na binabanggit, yung starry heaven. Yung paggabi, tumingala naman tayo kasi mas nakikita natin yung mas malayong langit. Yung kinalalagyan po ng mga bituin. Hindi pa rin po yan ang pinag-uusapan natin. Langit din po ang tawag yan. So, ibig sabihin, pag tayo sa umaga, tumingala tayo yung nililiparan ng ibon, langit po yun. Pangalawa, itong ating pong nakikita na kinalalagyan ng bituin, ng araw, ng buwan, langit din po yan. Ang tawag nga lang po dyan ay starry heaven. Ayan, yan po yung mabasa po natin. Medyo malabo lang siya sa Genesis 15 verse 5. Ngayon, anong langit ang ating pinag-uusapan? Ito po yung tinatawag na ikatlong langit na binabanggit sa 2 Corinthians 12 verse 2. Ito po ay ang luklukan o tirahan ng Diyos. Ngayon po, itong langit na atin pong pinag-uusapan. So hindi natin pinag-uusapan yung langit na naririyan sa kinalalagyan o nililiparan ng mga ibon. Hindi natin pinag-uusapan yung langit na nililiparan ng yung kinalalagyan ng mga bituin. Kundi ang pinag-uusapan po nating langit ngayong gabi ay walang iba kundi yung langit na luklukan at tirahan ng ating Panginoong Diyos. Okay? So itong langit na ito, kung aalamin natin kung nasaan, yan. Kung aalamin natin kung nasaan po ang langit na ito, wala pong nakakalam. Dahil ang hindi po binanggit ng Biblia kung talagang saan ito, dahil ang sabi po diyan ay ang sabi po dito ay ikatlong langit. Hindi natin alam kung nasa ating universe or outside the universe. Hindi binanggit po ng Biblia. Maaaring narit kasama kabilang sa ating universe, pero hindi natin alam kung saan banda dyan. O maaaring hiwalay sa ating universe. Hindi po natin alam. Ibig sabihin, ang langit ay isang lugar. Hindi siya yung kapag ka namatay yung ating mahal sa buhay, nakikita tayo nakatanaw sa langit. Ang inisip nating langit, ito lang. Pero ito, hindi po. Ibig sabihin, hindi nito matatanaw ang nangyayari sa ating sanlibutan maliban na siya ay makapangyarihang Diyos. So ang Diyos na makapangyarihan, nakikita tayo mula sa napakalayo. Pero ang mga anghel na naroroon sa langit, dahil hindi naman sila all-knowing, hindi naman sila yung tinatawag nating kahit saan ay naroroon, hindi kagaya ng Diyos, hindi po nila tayo nakikita. Malibang isugo ng Diyos mismo sa ating sanlibutan. Okay? So maliwanag po yan itong langit na ito ay sa napakalayong lugar at hindi natin alam kung nasa saan. Pero malapit yan kung nasa puso natin ang ating Panginoong Diyos. Okay, so maliwanag na po na pinag-uusapan natin ay hindi itong kalawakan, kundi yung langit kung saan naroroon ang trono at tirahan ng ating Panginoong Diyos. Silipin muna natin ang ilang maling paniniwala pagdating doon sa langit para mabago po ang ating pong pananaw. Ang langit daw po ay kapag ka may isang taong namatay, yung kaniya daw pong kaluluwa, pag mabait, ay aakyat papunta sa langit. Okay. Pag medyo mabait, saan daw? Sa purgatorio. Pag hindi mabait, hindi rin medyo mabait, kundi walang bait, ay saan daw po? Sa impyerno. Okay. Hindi po yan totoo, mga minamahal ko po mga kaibigan. Bibigyan ko po kayo ng simpleng paliwanag tungkol po dito. Okay. Kung ang langit, kapag kang isang taong mabait ay namatay at yung kaniyang kaluluwa ay aakyat doon sa langit, ibig sabihin ang langit ay punong-puno na ng kaluluwa ng mga taong mababait. Ang tanong, masaya bang pumunta doon sa langit pag puro kaluluwa ang inyo nakikita? O ba, sino dito ang gustong sumama sa sementeryo mamaya?
Titingin tayo kung may mga kaluluwa doon. Kung may mga kaluluwang ligaw pa. At kung may kaluluwang ligaw, sino dito ang sasama para kausapin itong mga kaluluwang ligaw? Pag nakakita tayo ng sinasabi nating kaluluwa, ano ang reaksyon natin? Halimbawa, may lumitaw dito biglang kaluluwa. Ano mangyayari? Ay naku, baka sira yung bakod ni tatay, katatakbo, no? Baka magliparan kung saan-saan tayo dito. Di ba? So masaya ba kapag makakakita tayo ng kaluluwa? Di ba hindi? So ang langit, kapag pupunta diyan sa langit yung kaluluwa ng mga taong matutuwid, ay ang langit ay hindi magandang puntahan. Bakit? Puro kaluluwa pala ang naririyan sa langit. Pero alam niyo po, hindi po ganyan. Ang sinasabi po ng Biblia, ang tao ay bubuhayin ng Diyos bago dalhin sa langit. Dahil ang langit, tirahan ng mga buhay, hindi tirahan ng mga patay. Ang tirahan po ng mga patay, sementeryo. Hindi po ang langit. So sana po maliwanag yan. Ang langit na tirahan at luklukan ng Diyos, tirahan ng mga buhay at mga taong banal na ililigtas ng atin pong Panginoon. Merong halimbawa diyan, si Enoch, kauna-unahang binanggit sa Biblia, na taong nakarating doon sa langit. Pero siya'y buhay, hindi namatay. Si Moises, namatay si Moises. Pero ang sabi doon, yung kaniyang katawan ay hindi natagpuan dahil ang sabi po ay dinala po siya ng Diyos doon sa langit. Na matay pero binuhay. Okay. Pangatlo, si Elijah. Si Elijah po ay buhay na dinala doon sa langit. Mababasa po natin yan sa aklat po ng mga hari. Okay, so yan. Pangalawa, ang langit po ay isang lugar na hindi po mayroong gate tapos naroon si San Pedro. Hindi po ganon ang tinatawag po nating kalagayan po ng langit. Iniisip po kasi ng tao na doon sa langit may gate, pagkatapos andun si San Pedro may hawak na manok. Yan po yung kaisipan ng mga nagsasabong. Hindi po totoo na sabongero si San Pedro. Siya po ay taong banal. Minsan hindi po siya nagsabong. Saan po kinuha yung manok? Kasi nung siya'y nagkasala, tumilaok yung manok. Pero hindi kanya yun. Yun ay sa mga taong Romano. Yung mga Romano na nagpapatay sa ating Panginoong Hesus. Hindi yung Roman Catholic ha. Yung Romano, kasi noon pagan pa yan. Iba ang kanilang Diyos. So yung mga Romano nagpapatay sa ating Panginoong Hesus, yun yung may alagang manok. Na yung nang ating Panginoong Hesus ay nasa paglilitis, kinailan ni Pedro, nung ikailan niya ng pangatlo, tumilaok po ang manok. So ang sabi ng mga sabongero, may hawak siyang manok. Pero hindi po yun totoo. Okay. So yan po yung mga ilang mga maling paniniwala pagdating po sa langit. Okay, ang kamatayan, hindi ang kamatayan ang daan patungo sa langit. Ano, iniisip nila ang daan patungo sa langit ay kamatayan. Kaya may mga tao na nagpapakamatay na. Ang kamatayan, ito po ay pagpapahinga o pagtulog natin sa mga taong mananampalataya. Pagtulog na balang araw tayo gigisingin ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so tuloy po natin. Ang langit ay tinatawag po na paraiso. Pag sinabi natin paraiso, pag naisip natin ng paraiso, ang lugar nito ay parang paraiso. Ang ibig sabihin ay napakagandang lugar. Isang lugar na napaka mapayapa. Ano po? Yan. Pag nakakita tayo ng mga magagandang lugar, ang tawag po dyan ay tinatawag nating parang paraiso. Ang langit ay tinatawag po na paraiso, pero isang paraiso na hindi pa natin kailanman nakita o naisip ng atin pong mga kaisipan. Kahit ako na nagpapastor, hindi ko alam kung gaano kaganda ang langit. Pero may binabanggit sa Biblia, may patikim na ilang mga bagay na sinasabi doon kung gaano kaganda ang langit na bayan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa atin pong kalagayan pagdating doon sa langit. Ano kaya ang pangalan natin pagdating doon sa langit? Halimbawa, ako ay kilala nyo sa pangalang Dave. Ano? Kilala nyo sa pangalang, hindi na ako pastor doon. Dave, ano? Okay. So, ang sabi dito, sa Isaiah 66 verse 22, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Okay, pagdating daw doon sa langit, kung ano ang ating lahi, dahil tayo Pilipino, ay Pilipino pa rin tayo. Kung ano ang ating pangalan, yun pa rin ang ating pangalan. Ang isang halimbawa niyan, ay mabasa po natin sa New Testament, nang ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita doon si Moises at si Elijah. Nagbago ba ang kanyang pangalan? Galing sila sa langit? Moises pa rin, Elijah pa rin ang pangalan. Ano po? Meron lamang katawan na kung saan ay walang kasiraan. Ganito yan.
kung babaguhin ng Diyos ang ating pangalan pagdating doon sa langit. Anong pangalan mo, Bunso? Milyo. Okay, halimbawa si Milyo, no? Umaattend ng crusade, ng pangangaran, o family seminar. Tinanggap niya ang ating Panginoong Jesus. Nanampalataya naging matibay. Ay ngayon nakarating doon sa langit. Nagkita ngayon kami sa langit. O sabi ni Milyo, ay, di ko alam kung anong tawag doon sa, pero magkakapatid na kasi doon sa langit. Sabi natin, Pastor Dave, andito ka pala. Sabi ko, ay, hindi na Pastor Dave ang aking pangalan. Iba na pala, no? O, Milyo, andito ka pala. Ay, hindi na po, Milyo ang aking pangalan. So, pag binago ang pangalan, magkakalituhan kung sino tayo. Pero sabi ng Biblia, kung ano ang atin pong pangalan, yung pa rin magiging pangalan natin sa langit. Kung babaguhin man ito ng Diyos, siguro doon na sa panahon na nagkita-kita na tayo. Kasi ganito yan, kung si Daniel ay mababago ang pangalan, hindi na natin makikilala at malalaman, mahirapan pa tayong hanapin kung sino si Daniel at kung anong pinalit ng Diyos na pangalan, ay masarap pa namang kakwentuhan si Daniel kasi marami siyang mga experience dito sa lupa na pwede nating tanungin. Brother Daniel, kamusta nung ikaw ay tinapon doon sa yungib ng leon? Talaga bang hindi ka natakot? Ayan, ano? So, hindi po mababago ang pangalan. Kung ano ang inyong pangalan, dito sa lupa, ayun din po ang pangalan na dadali natin doon sa langit. Kaya ganito, ang pangalan natin ay nagre-reflect. Dapat iingatan natin ang ating pangalan, kung anong pangalan natin, dito sa lupa, dahil pagdating sa langit yan pa rin ang pangalan natin. Huwag tayong papayag sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, na papalitan ng pangit na alias ang atin pong pangalan. So, ibig sabihin, yung pangalan po ninyo, ingatan nyo yan, gawin nyo, sabi nga ng Biblia, sabi ni Haring Solomon, mas maiging ingatan ang pangalan kaysa bumili ng mamahaling pabango. Ibig sabihin, kung sirang-sirang yung pangalan dito sa lupa, dahil ikaw ay masamang ugali, madamot, kung ano-ano sinasabi ng mga kapitbahay tungkol sa iyo, nakikismis ka na dahil sa kasalanan mo rin naman, na marami kang maling ginagawa. Ngayon, kahit bumili ka ng maraming pabango, ipangligo mo na yung pabango, paglalakad ka dyan sa kalye, mabaho ang tingin ng mga tao sa iyo. Dahil sa iyong pangalan. Kaya ingatan natin yung ating pangalan. Dapat kahit pag nakikita tayo at nababanggit yung ating pangalan ng ekspresyon ng mga tao, ay mabait yan, matulungin yan. Walang inaapakang tao yan. Yan ay napaka-matulungin. Okay, ganyan dapat dahil ang pangalan natin, pangalan na dadalhin natin hanggang sa langit. Ano pa? Ang binabanggit po ng Biblia. May pag-aasawa pa ba sa langit? Sino na ang ating asawa pagdating doon sa langit? Ang sabi po sa Matthew chapter 22 verse 30, ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi. Sabi po dito, sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Kaya mag-asawa na kayo ngayon. Sa mga, dito sa lupa, hindi ngayon. Dito sa lupa, mag-asawa na kayo. Bakit sa langit, hindi nyo na ma-experience yan, sabi ng Panginoon. Sabi yan, sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Kasi doon, yung inyong anak, yung inyong asawa, ay kapatid nyo na lang. Ayan. Ibig sabihin, pwedeng dumating ang pagkakataon na naandun ang iyong asawa, nandun ang iyong anak, pero ang kwento na lang doon, ito dati yung asawa ko sa lupa. Pero hindi na kayo mag-asawa doon sa langit. Ay, kayo po pala ang nanay ko doon sa lupa, nung nasa lupa pa. Ganun na lang po ang kwento. Pero hindi na kayo doon, ang pamilya doon ay isang pamilya na tayo lahat. Kahit na hindi tayo magkakadugo, dito sa lupa, pagdating doon sa langit, iisang pamilya na tayo. Doon po, ang sabi po dito, wala nang lust of the flesh. Ibig sabihin po, wala nang pagnanasa ng laman. Hindi na kailangan yung tinatawag nating kagaya ng gawain ng mag-asawa. Pero wag po tayo mag-alala dahil 1,000 taon lang naman tayo doon sa langit. Ibabalik tayo ng Diyos dito sa lupa, at pagdating dito sa lupa, yung binagong sanlibutan, hindi corrupted. Babaguhin ito ng Diyos. Ibabalik po doon yung tinatawag nating pag-aasawa. Ang pinag-usapan po natin ay tungkol sa langit. Okay, ano pa ang mga mayroon doon sa langit? Ano ang tahanan natin doon sa langit na bayan? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, sasabihin ko ba sa inyo?
kung ako'y pumunta roon at may handa ko kayo, kung ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili. So ako'y nakakatalikod gawa po ng ating ayan, pagbabago ng ating pong projector para magkaigi lang po tayo dito. Ang sabi po dito sa John 14 verse 3, ang ating Panginoong Hesus ay naghahanda ng tahanan doon sa langit. Siyempre, ang tahanan na yan ay napakaganda. Ibig sabihin, ang tahanan natin doon sa langit, ito yung talagang pangmatagalan na tahanan. Hindi nasisira, hindi nabubulok, hindi nasisira ng bagyo, kundi isang tahanan na kung saan ay titira po tayo sa mahabang panahon. Ang sabi po ng Biblia ay 1,000 taon. Okay, sabi doon, makakasama natin ang ating Panginoong Hesus. Isa pang tanong, ano ang pagkain natin doon sa langit? Di ko alam kung ilang tanong na ito eh. Ano kaya magiging pagkain natin doon sa langit? Kakain pa ba kayo ng mga Katolik ng baboy doon? Kakain pa ba kami ng karning baka? Kakain pa ba tayo doon ng karning kambing? Kakain pa ba tayo doon ng gulay na kalabasa? Kakain pa ba tayo doon ng carrots? Anong pagkain natin doon sa langit? Ha? Apple. Okay. Sa madaling sabi, ang pagkain natin doon ay prutas. Tingnan natin, ano bang sabi ng Biblia? May pagkain dito sa langit. Ang pagkain talaga natin sa langit, yung pinaka-original na pagkain natin, ay yung kagaya ng pagkain ni Adan at Eva nung wala pang kasalanan. Anong pagkain ang ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva nung wala pang kasalanan? Sino makakasagot? Mansanas, ano pa? Okay. Ang pagkain na ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva nung wala pang kasalanan po ha, nung wala pang kasalanan ay tanging prutas lamang. Hindi po pinapakain ng Diyos ang gulay dahil ang gulay niluluto. Wala pa namang pagluluto noon. Nung magkasala si Adan at Eva, idinagdag ng Diyos ang pagkain ng gulay. Ang sabi ng Diyos, ngayon kakain ka na ng pananim sa parang. So dalawa ng pagkain, prutas at gulay na. Nung nagpatuloy ang kasalanan sa sanlibutan ito, pinahintulutan ng Diyos na kainin ng tao ang karne. Ibig sabihin, hindi original na pagkain ng tao ang karne. Nilikha ng Diyos para alagaan po natin, hindi para kainin. Ang pagkain lang talaga ng tao, simula sa simula, ay walang iba kundi prutas lamang. Ibabalik yun ng Diyos sa langit. Kaya lang pagdating natin doon sa langit, hindi na prutas na saging, hindi na prutas na mansanas, hindi na prutas na mangga ang ating kakainin. Anong klaseng prutas? Tingnan po natin. Sa gitna ng lansangang yaon, at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga. So ibig sabihin, isang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga, at ang saya po sa pagpapatuloy na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Okay, ganito. Ang puno daw po na ito ay merong 12 iba't ibang klase ng bunga, hindi 12 bunga lang. Iba't ibang 12 klase ng bunga. Meron bang ganon? Meron bang saging na namunga ng mangga? Dalawa pa lang yon, hindi na magawa dito sa mundo kung ano-ano pinagagawa nila. Pero sa mga family, pwede yung grafting. Pero hindi grafting ito. Ito ay sa isang puno, merong 2 iba't ibang klase ng bunga at kada buwan ay napapalitan. Parang ganito, kung titingnan natin, ayan, halimbawa isang puno, so iba't iba ang bunga. Ay, yung nakikita natin mga bunga dito ay mga common. Pero sa langit, hindi natin alam kung anong klaseng bunga yan. Pero parang masarap tingnan, na iba't iba. At ito'y libreng kukunin. Hindi kagaya dito, pag kumuha ka ng mangga at nakita ka ng may-ari, ay sisigawan ka pa, di tatakbo ka pa, baka masabit ka pa sa alambre. Sa langit, hindi. Daan ka dyan sa langit, daan ka sa gubatan, kukuha ka lamang ng prutas doon. Libre po yan doon sa langit na bayan. At mga kakaibang prutas at sigurado na ito ay mga masasarap na pagkain. Sa langit ay baka ganyan, ang mga prutas doon. Lumalakad ka sa hardin, pagkatapos ay napakaraming mga puno doon. Iba't iba ang bunga. At talagang tunay na napakasarap pumunta sa langit. Kasi hindi naman tayo kaluluwang pupunta doon. Pupunta tayo sa langit para tayo ay mamuhay doon na parang kagaya dito sa lupa. Kaya lang, iba, mayroong kakaibang mangyayari sa atin. Kakain pa rin tayo at kakain tayo ng mga prutas na inihanda ng ating Panginoong Diyos. Siguro sa pamasyal natin,
wala tayong gutom, ano? Pag tayo pupunta sa bundok mag-hiking, minsan uhaw na uhaw tayo, gutom na gutom. Pero doon sa langit, pag tayo po'y mag-hiking, wala nang gutom doon, wala nang uhaw. Ayan, siguro ang mga mangga doon, kung meron, ay ganyan siguro karami ang bunga, no? Wala nang kasalanan doon eh. So wala rin bakterya doon, hindi rin yan inuuod. Siguro ay ganyan karami ang bunga ng mangga doon, kung may mangga doon sa langit. At siguro ang mga bunga doon, ang mga punong kahoy doon talagang hitik na hitik sa bunga. Dahil yan, ang nag-aalaga niyan ay walang iba kundi ang anghel ng ating Panginoong Diyos. Okay, gano'n din ang ating Panginoong Hesus din ang nag-aalaga niya. Ngayon, anong klaseng hayop mayroon doon? Sa bagong langit at bagong lupa. Ang sabi po dyan, ang leopardo ay may higang kasiping ng batang kambing. Hindi sila magpapanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok. So yung mga hayop daw, mababait na. Ang mga hayop hindi nakakainin ng tao doon sa langit. At ang mga hayop hindi na rin kakainin ang tao. Hindi mangyayari itong sa buaya. Alam niyo po yung balat ng buaya, yan ang isa sa matitibay na mga quality ng bag, ng sapatos. Kaya minsan nakita nung buhaya yung kaniyang family album. Yung kanyang mother naging bag, yung kanyang father naging sapatos. Ayan, so hindi na magkakaganyan pagdating ng tamang panahon ng ating Panginoong Diyos ay babalik sa sanlibutan. At sila'y mga tatayo ng mga bahay at ang mga kanilang tatahanan at sila'y mga guubasan at magsisikain ng bunga niyon. Sila'y hindi magtatayo at ibang tatahan. Wala na daw doong magnanaka, wala na rin doong magkakamkam ng lupa ng may lupa. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kasakunaan. Sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon, ang kanilang mga anak na kasama nila. Okay, ano pa? Asay po dito, yung mga may kapansanan doon sa langit. Kung magkagayoy mamumulat ang mga mata ng bulag, at ang mga tainga ng bingi ay mga bubuksan. Kung magkagayoy lulukso ang pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan. So wala na daw po doong may kapansanan. Ano? Wala na po may kapansanan doon sa langit na bayan at tunay na napakaganda ng magiging kalagayan ng tao doon sa langit. Tayo po, minamahal ko po mga kaibigan, ay nais ng Diyos na makarating doon sa langit. Dahil sa langit, wala nang problema. Wala nang aapi. Wala nang inggitan doon sa langit na bayan. Doon sa langit, wala nang mang-aaway sa atin. Wala nang magkikismis sa atin. Wala nang kapitbahay na kung saan ay masama ang ugali. Doon sa langit na bayan, puro kasiyahan ang ating mararamdaman, ang ating mararanasan. Wala nang kapansanan doon. Kung dito sa lupa ay parang napapangitan ka sa iyong itsura, subukan mong manampalataya sa ating Panginoon. Pagdating doon sa langit, wala nang pangit na tao doon. Lahat tayo ay babaguhin ng ating Panginoong Diyos. Papalitan ang ating may depektong katawan, ang ating may depektong itsura, ay papalitan ng ating Panginoong Diyos sa walang kasiraan. Kaya sikapin natin na tayong lahat ay makarating doon sa langit na bayan. At ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Biblia sa John 14 verse 6, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes. Walang makakarating doon sa langit kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kung gusto natin makarating sa langit, tanggapin natin sa ating buhay ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating Panginoong Hesus ang daan natin patungo sa langit na bayan upang tayo po ay makarating doon sama. Kaya ngayon pong gabi ay akin pong ipinapaalam po sa inyo na may ilang pong mga tao na kung saan ay nagsasabi na tatanggapin niya ang ating Panginoong Hesus. Gusto niyang magbago sa kaniyang bisyo. Gusto niyang mabago ang kaniyang sarili. Susubukan niya ang isang bagong pananampalataya at purihin ang ating pong Panginoon sapagkat may mga ganitong klase ng tao na kung saan ay handang magsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoong Hesus. Bukas po, ay kayo po ay aming inaanyayahan. Kung meron pong mga magdidesisyon na tanggapin ang ating Panginoong Hesus, bukas po ng alas 11:30 ng umaga, meron pong pastor na magbabautismo. At ang bautismo na tinatawag ng ang aming pong iniimbita ay isang bautismo na kung saan yung sinasabi po ng banal na kasulatan na tayo po ay
lilinisin, ilulubog yung datihan nating pagkatao at ito po ay magiging bagong pagkatao. Alam niyo po, sa pamamarang ito po'y napakamakapangyarihan na hindi ko po maipapaliwanag. Bakit po? Minamahal ko po mga kaibigan, bakit ko po nasabi? Ganito, subukan niyo pong baguhin ang inyong kapitbahay. Mag-aaway kayo. Subukan niyo pong baguhin ang inyong asawa. Mag-aaway kayo. Subukan niyo pong baguhin ang inyong sarili. Hindi niyo rin po magagawa. Di ba ilang beses na pong nagkaroon kayo ng New Year's resolution? Sabi ninyo, sa susunod na taon, 2023, magbabago na ako. Dumating ang 2023, ganun pa rin. Pagdating ng 2024, magbabago na ako. 2023, bago mag-2024. Sabi niyo, magbabago na ako. Pero kapag hindi po natin isinuko ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo, tiyak ako, kung ano yung New Year's resolution nyo ng 2023 at 2024, yung pa rin ang New Year's resolution natin ng 2025. Mahirap pong baguhin ang ating sarili. Napakahirap. Mahirap din pong baguhin natin ang ibang tao. Dahil mismo ang ating sarili ay nahirapan tayong baguhin. Kaya, ako po ay nagtataka sapagkat may mga tao na nang lumapit sa ating Panginoon ay nabago ang kanilang buhay. Nakakapagtaka dahil kahit pastor hindi kayang baguhin ng mga tao, hindi kayang baguhin ng pastor ang mga miyembro. Ang tanging makapagbabago sa tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, at nagbabago ang tao kapag ang tao po'y nagsusuko ng kanilang buhay sa ating Panginoong Hesus. Kaya naririyan po ang aking pong mga kasama. Kung gusto po ninyong lumapit, ilapit at isuko ang inyong buhay sa ating Panginoong Hesukristo upang tayo magkasama-sama doon sa langit na bayan. Magsabi lamang po kayo sa kanila. Huwag po kayo mahihiya. Sino man diyan sa aming po mga kasamahan. Maging sa akin, kung kayo po ay komportable na sabihin, ay pwede nyo pong bigay alam sa akin. Kaya ngayon pong gabi, sana po ang ating pong buong sangbahayan ay magkasama-sama doon sa langit na bayan. Sana darating po ang panahon na tayo po ay muling magkikita-kita. Hindi na dito sa Kagbalite, kundi ito po ay doon sa langit na bayan. At mangyayari po ito kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo. So bago po ako tuluyang magtapos, pakinggan po natin ang isang mensahe ng awit. Ala. Sabihin mo po sa sakay mo. Ano kasi kayo mo? Napag-isip-isip mo pa ang buhay mo. Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, ang dahilan kahit hindi mo ito ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka, simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na.
isa lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Kagaya po ng mensahe ng awit, ang sabi po doon ay hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Kaya dapat tayo po ay araw-araw handa po ating isinusuko ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Meron po ba dito ngayong gabi na handang isuko ang kanilang buhay sa ating Panginoong Jesus? Pwede po ba naming malaman sa pamamagitan po ng inyo pong pagtayo? Pwede po bang tayong lahat ay tumayo para sa isang panalangin? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagkat meron pong langit na bayan na inyo pong inihanda para sa bawat isa sa amin. Kami pong lahat ay may kanya-kanyang problema. Kaming lahat ay may kanya-kanyang suliranin. Kaming lahat ay mayroong kanya-kanyang kinakaharap, mga problema sa sarili, sa pangatawan, na kung saan ito po ay nakakahadlang upang kami po ay magkaroon ng kaligayahan, upang kami po ay maging mapayapa sa amin pong buhay. Pero maraming salamat sapagkat merong langit na bayan na siyang inaasahan po namin, na kapag kami po ay nakarating dito, ang lahat ng aming pong mga problema ay mapapawi at lahat po ng aming pong mga kasiraan sa aming pong mga katawan, sa aming pong mga sarili ay maayos diyan sa langit na bayan. Salamat po, Diyos, sapagkat meron po kaming pag-asa. Meron pa po kaming pag-asa sa mundong ito na dapat po naming panghawakan. Ito po ay ang pag-asa na tanging makukuha lamang namin sa pananampalataya po sa inyo. Kaya dalangin po namin po, O Diyos, ng bawat isang naririto na nakapakinig ng inyo pong mga salita. Sana po, Panginoon, ito po ay amin pong maisakabuhay. Sana po, Panginoon, ay may apply po namin ito sa pang-araw-araw po namin pamumuhay at pakikisalamuha sa mga tao at sa paglilingkod po sa inyo. Nang sa ganun po, Panginoon, kami po ay maging handa. At ang bawat pamilya po, ng bawat isang naririto, ay magkaroon din po ng kayusan, kaligayahan at maayos na relasyon sa isa't isa. Maraming salamat sa ilang gabi na inayos nyo at naging maganda ang panahon na kaming lahat ay nakapakinig ng maayos dahil maganda po ang panahon at hindi umuulan. Maraming salamat sa paggabay po sa amin sa gabi-gabi na aming pag-aaral sa lugar po na ito. Ang lahat po ng ito ay amin pong dinadalangin at pinapasalamatan alang-alang ng lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.